tanong dito, nasan po si Sara Duterte habang ang mga Pilipino ibinabaha? Okay? Kasi sa nakikita natin sa social media, ang nakikita natin doon, ang Pangulo nagpaplano kung paano mai-deliver yung pagkain sa mga binaha. 'Di ba? Nag-iikot-ikot yung Pangulo. Okay, sa mga binaha. Tapos etong si Lene Robredo nandun tumutulong sa mga binaha. Si Dan Fernandez, ganun din, at ang iba pa, marami pa. Pero ang tanong dito, nasaan po ang Vice President? Diba? Nasaan yung Vice President? Kasi kung wala po tayong balita na ang Vice President nandun sa baha, tumutulong. Wala walang tulong galing sa Vice President. Wala po tayong nakita or lumabas man lang video na merong ganito, ganyan, di ba? Or namigay man lang ng tulong sana. Meron ba? Ngayon, ganito po yung nangyari. Ito po pala yung nangyari. Yan. Okay? October 24, 2024, nilusong ni ex-Vice President Lene Robredo ang baha para maghatid ng malilinis na tubig at pagkain sa mga residente ng Naga City na apektado ng Bagyong Christine. Oy, salamat po Roger Zarandin sa iyong pakulay. Maraming salamat po sa blessings Eto na. Si Sara Duterte, basahin naman natin. Ang sabi dito, eto October 24, 2024. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa kasal ni dismissed Cebu City Mayor Mike Rama. Inuna yung kasal. Inuna yung kasal kumpara sa bayan. Di ba bayan muna bago kaibigan? Bansa muna. 'Di ba? Bago sarili, bago magkain-kain ng mga litson, masasarap na pagkain. Dapat inuuna nyo yung bansa. Vice President ka. Inuuna mo dapat yung bansa. Pero, anyari? Andun ka sa dumalo ka sa isang kasal? Ni dismiss Cebu City Mayor Mike Rama. Wala tayong problema sa kasal ni dismiss Mayor Mike Rama. Walang problema dun. Wala namang issue dyan Ang issue dito, si Sara. Yung baha. Yung maraming binaha. Pero, sabi nyo matulungin, maawain ang inyong Vice President. Pero anong nangyayari? Nasaan? Nandun pala sa kasalan? KO! Hindi ko maintindihan bakit itong si Sara Duterte takot na takot sa baha. Diba? Mahal nyo yung mga Pilipino, pero ano nangyari? Ganyan ba magmahal ng bansa? Yung pag may baha, iiwan mo? Ganyan ba yung pagmamahal? Oy, salamat Igay Santos sa pa-like dyan sa ating live. Sa mga nag-like, salamat po ganyan ba? Di ba pagtatakbo kayong presidente o di kaya vice president o di kaya senador, palaging sinasabi na unahin ang mga Pilipino, unahin ang bayan, unahin ang bansa bago sarili, bago party-party. Pero ano to? Sinong inuuna ni Sara? Si dismiss Mayor Mike Rama ng Cebu City. So ibig sabihin, sa Cebu City ito ginanap. Nandun si Sara sa Cebu. Ang bagyo nandito sa maraming binaha dito sa Metro Manila. Ma'am Yamilay, shoutout po maraming binaha dito sa Metro Manila. Tapos si Sara Duterte umiwas sa bagyo. Umiwas sa baha. Lumipad papunta doon. Kung saan man kasalan yan. Okay, shoutout kay Iluminada Rivera. Magandang gabi. Yan. Yan ang inyong Vice President na sinasabi ninyong mataas yung ratings. Kaya pala mataas yung ratings. Kasi hindi kaya ng Pangulo ang nagagawa ni Sara. Bakit? Ang ratings ni Sara nandun. Bakit para sa ratings na to?
magaling siyang tumakas pag may bagyo. Diba? Kaya number 1 siya doon. Kasi ang Pangulo natin, hindi naman kayang gawin yun eh. Diba na pag may bagyo, iiwan tayo? Hindi po kayang gawin ng Pangulo yan. Diba? Pero si Sara kaya niya. Kaya pala number 1 siya sa pagtakas pag may bagyo. Number 1 siya sa pag-iwas pag may bagyo. Raimundo Villanueva, shoutout po LB, shoutout. Salamat Victor Manuel sa iyong palike dyan. Imagine, iniwan po tayo ng Vice President. Nagpapasarap sa buhay. Tama yan, Gloria. Tama yan, Gloria de Bolos. Pahayahay lang ba? Madturag kasal kay mukhaon ra. Lami kay sudan. Litson. Diba? Pero yung mga binaha, minsan walang makain. Yung iba, nalunod na. Diba? Yung iba, kahit maduming tubig, iniinom na kasi no choice na sila eh. Diba? Tapos ang inyong Sara, sana all. Pa-attend-attend lang ng kasal. Trabaho ba ng Vice President? Na umattend ng kasal habang may problema yung ating bansa? Sige nga. Shoutout kay Roger Potenciano Senior. Magandang po sa'yo magandang hapon. Wait lang. Ito. May nasakta na bubo si Jonathan Magbanwa. Ito Jonathan Magbanwa. Sabi niya, mga walang wenta tao dito, mga bangag din. Ito yung ginawa ng Sara mo, bangag ka. Walang ginawa pala. Ang ginawa ng Sara mo, walang ginawa. Mata mo, may binaha. Asan yung Sara mo? Nandun, pa sarap-sarap lang buhay. Diba, Jonathan Magbanwa, bobo ka. Diba? Rolando Doronio, shoutout po Yan pasarap lang po ng buhay ang inyong Vice President. Tapos ngayon, pag tinapik natin to, magagalit kayo kasi nga, mabubuking ang inyong Vice President kasi walang ginawa. Nilda Arceo, shoutout po Kalain nyo yan? Anong ginawa? Walang ginawang pagtulong. So, ito na mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong isang video dito na dadalo daw talaga ito si Digong dyan sa Senado. So, tingnan natin, At ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon. Yan. Magsisimula na sa Lunes, October 28, ang isasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kailan magsisimula? Kailan? Magsisimula na sa Lunes, October 28, ang isasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. So, Lunes, so ibig sabihin, approve. Si Bato yung manguna dito, iimbestigahan nila yung sarili nila. Pwede pala yun. Only in the Philippines. Pero, bakit ito pinayagan ni Chis Escudero? Bakit? Ano to? Bakit pinayagan? Diba? Diba pag sabi ni fake news na naman kay Boss Dada ang legit na balita sa Isiminay. Isiminay? Putang ina. Mas maniniwala kami sa mainstream media kumpara sa Isiminay mo. Ang legit yung mainstream media. Hindi ang Isiminay mo at Dada mong kulangot. Parang gusto niyang sabihin dito, maniwala kayo dun sa Isiminay at kay Dada, wag sa mainstream media. Bobo ka, ang bulaklak. Nandun siya sa party. So, ibig sabihin, approve ito ni Chis Escudero. Bakit ganun? Pwede pa lang imbestigahan yung sarili. Halimbawa, magnanakaw ka ngayon, tapos nahuli ka, hinalaan ka na magnanakaw ka, tapos bigla mo sabihin, hindi, imbestigahan ko muna yung sarili ko. Pwede ba yun? Imbestigahan mo na yung sarili? Sus, Ginoo, saan naman Only in the Philippines daw.
kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. At kabilang sa mga inaasahang dadalo sa investigasyon ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nagbigay na umano ng confirmation. Kasi 'di ba may Senate President tayo, 'di ba? May Senate President tayo. So lahat naman 'yan idadaan sa sa Senate President, no? Oo, kasi ang Senate President natin ay si Chis Escudero. Pero nung nakaraang video interview sa kanya, parang hindi siya agree doon sa mga sinasabi ni Bato na siya ang kumbaga sila ay iimbestigahan nila itong war on drugs, no? Oo, ganun po 'yon. Pero ngayon, kung sino man yung pumayag o nag-approve nito, 'di ba? Ang masasabi ko lang dito malaki itong kabubuhan, 'di ba? Alam niyo kung bakit? Unang-una, magsasayang po sila ng budget. Pangalawa, parang ang dating dito hindi naman talaga nila iimbestigahan yung sarili nila eh. Ang gagawin? Mas pagtatakpan pa po nila ang sarili nila dito. Oh. 'Di ba? Oy, shoutout sa iyo Tol Marge Marasigan na. Kasi every time may hearing, may budget naman talaga 'yan. 'Di ba? Parang magsasayang lang sila ng budget diyan, no? Imbis na mapunta yan sa tama, mapupunta na sa may mga tama. Ano yan? Magnanakaw, pumapatay ka, ikaw yung pumatay, tapos iimbestigahan mo yung sarili mo. Ano yan? Katarantaduhan po. Nagkaroon tayo, alam nyo, kaya pumapangit, no? Ang Senado dahil dito sa mga pinagagawa ni Mukbang Boy, ni The Rock, ang tawag ko dito eh. The Rock. Oh, The Rock. 'Di ba? Oh, sino pa? Si Bunga. Bungo. Oh. Binaboy po nila ang Senado. Pero ikumpara niyo po yung Senado. Ito yung Congress, ito yung Senado. Nandun yung tingin ko sa Congress eh. Nandun eh. Ang Senado lalong bumabagsak, 'di ba? Nakakahiya. Kasi ang mga kongresista natin, ano po sila, matatalino. Tingnan nyo hindi nila kayang tapatan ang ating mga congressman. 'Di ba? Hindi po nila kayang tapatan. Pinapatawag sila doon, umiiwas sila. 'Di ba? Alam nyo, ito kung wala talaga kayong ginagawang masama, umarap kayo doon, maglabas kayo ng mga ebidensya kung anong meron kayo, sagutin nyo yung mga tanong, manumpa kayo, yun yung mas maganda. Siyempre, public hearing yan eh. Makikita ng mga Pilipino kung ikaw ba talaga ay nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling lang. Pero si Duterte po ay dadalo daw diyan sa Senado. Pero ang tanong dito, bakit nung inimbitahan ka dito sa Congress, ayaw mo? Anong kaibahan ng Senado sa Congress? Siguro kasi wala siyang kakampi dun sa Senado at dito maraming magpoprotekta sa kanya sa magde-defend sa kanya sa Senado, sa Congress wala. Saan bandang katalinuhan ng Kongreso? Budget sa 2020 ayan na may bagyo. Wag kang tanga. May tanga akong nadyakitan. Si Aldrin. Utang ina mo, duwagang yun dutae. Abangan mo Abangan mong bubo ka sa sa Luneta, sa Agis. Hinamon si Basti at Bato, duelo diyan. Tingnan natin ang bubo nito. Buti naman may nag-comment na bobo, natanggalan ko agad ng putang inang to. Natanggalan ko agad ng jacket. 'Di ba? Huwag yung ilihis ang issue. Wala kaming pake diyan sa sinasabi niyong flood control. Wala kaming pake. Ang pake namin yung war on drugs kasi ito yung topic. Okay? Mag-focus ka sa topic. Ba't mo ililihis yung issue? Para kang tanga, 'di ba? Nagmana ka sa Sara mong bobo. Huwag mong ilihis. Focus ka sa war on drugs. Bobo ka. 'Di ba? Utang ina mo ka. Ililihis mo kasi durog kayo dito. Focus ka dito, boy. Tang ina mo, saksakan ko yung puki ng nanay mo ng ng mga dumi dyan sa kanal eh. Bobo ka. Sa bagay, wala na pala yung nanay mo. Patay na palang animal ka.
Ay! Mga dutae! Nagkiya ka ng mga bobo. Sampalin ko yung mga utak nyo eh. Huwag yung mukha magiging bakla tayo niyan. Pag sinampal yung mukha, yung utak! Putang ina mo. Sino pa? May tanga pa ba dito? May tanga pa ba dito? Nahuhuli ko kayo dyan sa mga comment eh. Nadya no? Biglang natanggalan ng nagpanti palang bobo. Sige, tuloy na tayo dito. Tuloy. Si dating Pangulong Duterte nadadalo ito sa pagdinig ng Senado. Sa isang larawan na ipinost kagabi ni Senator Bato, makikita na kasama nito ang dating Pangulo sa isang restaurant. Gayon din ang partner ng Pangulo na si Hanilet Avancenia at former House Speaker Pantaleon Alvarez. Nauna na rin kinumpirma ni Senador De La Rosa na darating ang ex-president sa pagdinig ng Senado kahit sino pa ang mangungunang senador sa investigasyon. Sa naunang pahayag ni Senate... Dapat nandyan din yung mga nandyan din yung mga magulang na namatayan. Na pinakita ko na sa inyo yung mga anak nila na 10 years old namatay, 5 years old namatay, pinagbabaril. Dapat yung mga yun pumunta dyan sa Senado. Kasi sila yung namatayan eh. Naku, sana magkaisa sila, magsama-sama sila sa Lunes. Punta kayong Senado. Sino-sino ba yung mga yon, mga nanay na yon? Punta kayo sa Senado. 'Di ba? Kung ako talaga yun, sisigaw talaga ako dun. Ako. Siyempre, buhay ng anak nyo yung nawala eh. Ilaban nyo po yan. Oo. 'Di ba? Sabi ni Anthony, Oy Anthony Guerra, matagal na, nakasahod na nga ako eh. Sarap nga ng mga binibili kong mga, ang dami kong binili. Anthony Guerra, tapos ikaw hampas lupa ka pa rin, yung nanay mo kumakain ng titi ng tatay mong putang ina mo ka? Anthony Guerra? Pati yung pamilya mo kumakain ng titi mo. Pinapatsupa mo na lang yung pamilya mo para mabusog lang. Hampas lupa ka kasi putang ina ka. Anthony Guerra, buang lagi ko. Dungkay na kong buang. Mabuang yun ka sa akong putang ina ka. Kayang imong pamilya gipakaon nimog itlog sa imong silingan. Gipatuwad imong ang imong partner gitira sa silingan. Luyan yung tawanan ni Anthony Guerra, putang ina ng pamilya mo. Sana mabusog kayo sa kakakain nyo ng titing mga animal kayo. Ano na, Anthony? Hoy! Buhay ka pa! Ano na, Anthony? Tarantado ka? Kung sa mga kaibigan ko mga vlogger, di kayo pinapatulan, dito papatulan kitang putang ina mo ka. Gutom na yung pamilya mo, hindi ka nagtatrabaho, ang pinapakain mo, itlog mo at titi mong animal ka. Gago ka. Wag kang iiyak. Bigyan kita tissue dyan. Pamunas mo sa luha mo. May tissue ako dito. Baka gusto mo lang naman. Tangina mo. Sige na, tuloy natin to. Salamat Bintagusa sa mga nag-like dyan. Maraming salamat Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel III na siyang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee, sinabi nito na nag-aalinlangan siya kung talagang dadalo si dating Pangulong Duterte. Gayunman, sinabi ng ilang senador na kung darating ang former chief executive ay bibigyan nito ng karampatang paggalang na mataas na kapulungan ng Kongreso bilang dating Pangulo. Ayon kay Senator Pimentel, Anthony Guerra, lalaki pala yung anak mo. Anong pinapainom mo dito sa anak mo? Kanal? Dumididi yung anak niya, tapos anal yung laman ng ano? Ano yan? Utang ina mo ka. Gago. Anthony, nandiyan ka pa? Grabe kanal yung pinainom niya sa anak niya. Pagkabubon tatay nito. Diba? Napakabubon tatay nito.
Imbis na bigyan ng magandang buhay yung anak niya, anong binibigay? Kanal? Ha? Okay lang po yan, BPM Squad ang halita. Tuloy natin. Kahit statement labang ang ibibigay ng former president ay magpapasalamat pa rin ito. Depende na yun sa amin kasi ako, kung ayaw naman magsalita ng tao tapos hindi naman pipilitin. We have to respect it. Inaasahan naman ni Senate President Francis Jesus Cordero na irerespeto ng komite ang pero sana mawala na yung ganun sa ating bansa na ikaw yung iniimbestigahan tapos maggagawa ka ng sarili mong hearing or meron na 'di ba? Sana mawala na yun na parang ang dating kasi dito kayo naman yung mag-iimbestiga sa sarili niyo. Sana walang ganun. 'Di ba? Kasi nakakatawa po 'yan. Nakakahiya po tayo pag ganun. 'Di ba? Nakakahiya po. presensya ng dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment, pero inaasahan ko at aasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng War on Drugs campaign sa Lunes, October 28 ng alas 10 ng umaga. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Sa Monday na. So, sana yung mga nanay din na biktima ng yung mga anak nila na biktima ng war on drugs, sana nandun din kayo sa Senado. Mag-ano kayo dun. Wag naman sinasabing na manggugulo, no? Kundi ipakita nyo doon na ang war on drugs ni Digong, marami talagang buhay na nasira. Sabi ko nga sa inyo, may namatay na minor, mga 5 years old pa lang, 10 years old, pinagbabaril, 'di ba? Pinagbabaril po. 'Yun yung isigaw nyo. 'Di ba? Magsama-sama po kayo, magtulong-tulong kayo. Oo, kasi ang sabi nga ni Bongo, bakit hindi ba kayo nakinabang sa war on drugs? Parang gusto niyang iparating na nakinabang daw yung mga Pilipino. Kabubuhan mo yan. Diba? Nakakahiya. So, eto na.